Okay, umpisahan natin sa isang sitwasyon na sigurado akong relate ka. Yung tipong, grabe, ang ganda ng ginawa mong content. Pinagpuyatan mo, pinag-isipan mo, tapos, pag-post mo, parang walang nakapansin, nakaka-frustrate, di ba? At ang unang naiisip ng marami, kailangan ko na sigurong mag-ads. Pero teka muna, may isang mas malalim na katotohanan dito, at yan mismo ang pag-uusapan natin. Sure, yung ads, bibigyan kanya ng sabihin na nating sugar rush, isang mabilis na boost. Pero pagkatapos nun, ano na? Kasi yung tunay na tiwala, yung loyalty na nagtatagal, yun yung bumubuo ng isang solid na community. At yan, hindi yan nabibili. Pinaghihirakan yan. Ito yung tinatawag nating organic growth, ang totoong pundasyon. So para mas madali nating maintindihan, ganito lang yan kasimple. Ang organic growth, earned yan. Pinaghirapan mo, parang pinag-ipunan mo. Yung paid growth naman, purchased yan. Binili mo. Mabilis pero hindi laging nagtatagal. Kaya dito sa usapan natin, magfo-focus tayo sa kung paano mo mapapalago yung audience mo sa paraang totoo, sustainable at higit sa lahat, hindi nakadepende sa laki ng budget mo. Alright, so para ma-achieve natin yung organic growth na yan, may isa tayong kailangang unang intindihin. Ito yung sistema na nagdadesisyon kung kaninong feed lalabas yung post mo. Yes, tama ka. Kailangan nating alamin kung paano ba mag-isip tong si algorithm. Kasi madalas, ang tingin natin sa algorithm, kalaban, diba? Parang laging kontra sa atin. Pero paano kung baguhin natin yung pananaw? Isipin mo, hindi siya kalaban. Isa siyang laro. Isang laro na may mga rules. At kapag alam mo na yung rules, doon ka na pwedeng gumawa ng diskarte para manalo. So kahit gaano pa yan kakomplikado, halos lahat ng social media algorithm, 3 lang talaga ang gusto. Number 1, gusto nila yung mabilis na engagement. Agad-agad. Number 2, pabor sila sa'yo kung palagi kang nakikipag-usap sa audience mo. At number 3, and this is the big one, binibigyan nila ng reward yung content na nagpapatagal sa mga tao sa app nila. Gets? Mabilis na reaction, palagi ang usapan at mahabang panonood. Teka, bakit sobrang importante nung unang oras? Isipin mo to. Pagka-post mo, parang tinetesting muna ng algorithm yung content mo. Ipapakita niya yan sa ilang followers mo lang. Kung nag-like, nag-comment o nag-share sila agad, parang sinasabi nila sa algorithm, "Uy, approve ko, maganda to." At pag narinig yan ng algorithm, anong gagawin niya? Siyempre, ipapakita niya na sa mas marami pang tao. Kaya yung unang oras, yan ang make or break moment. Kailangan mo silang mahuli agad. Okay, so tapos na tayo sa theory. Gets na natin yung why. Ngayon, punta naman tayo sa how. Paano natin gagawin? Ito na yung mga araw-arawin nating habits para mapaandar yung ating growth engine. Mga gawaing saktang-sakto sa gusto ng algorithm. At kung titingnan natin yung data, hindi lang ngayon kundi for the next few years, napakalinaw. Short-form videos, Reels, TikToks, Shorts, yan ang hari. Period. Bakit? Kasi yan ang pinaka-effective na paraan para mahook yung mga tao at patagalin sila sa platform. Naalala mo yung rule number 3? Yun mismo yun. So kung may isang format ka na dapat tutukan ngayon, eto na yun. So, ano ba yung mga pyesa nitong engine natin? Simple lang. Una, consistency. Mag-post ka regularly para sinasabi mo sa algorithm, "Hey, andito ako. Seryoso ako dito." Pangalawa, gumawa ka ng content na nagsisimula ng usapan, yung mga tanong, mga poll, kasi yun yung rule number 2, di ba? Interaction. At pangatlo, sagutin mo yung mga comments, lalo na sa unang oras. Ito yung gasolina ng engagement loop mo. Alright, so kung umaandar na yung makina natin, paano natin to papabilisin? Dito napapasok yung mga growth accelerators. Kumbaga sa kotse, ito yung mga aapakan natin para humataw. Pagdating sa hashtags, ang sikreto ay balanse. Huwag puro broad, huwag din puro niche. Isipin mo, yung mga broad hashtags parang lambat yan. Malawak, marami kang mahuhuli. Pero halo-halo. Yung mga niche hashtags naman, parang fishing rod yan. Specific, tiyak na yung mahuhuli mo. Yun yung talagang para sa'yo. Ang kailangan mo, pareho. Okay, ito isa sa mga paborito kong strategy as in User-Generated Content o UGC. Ano to? Ito yung punto na yung audience mo na mismo ang gumagawa ng content para sa'yo. Halimbawa, may coffee shop ka, tapos may customer na nag-post ng picture ng kape mo at tinag ka. Boom! Yan ang UGC. Isipin mo, libreng marketing na galing mismo sa mga totoong customer mo. Ang lakas, di ba?
At yan yung magic ng UGC. Kasi tayong mga tao, mas naniniwala tayo sa sinasabi ng kapwa nating customer kesa sa kahit anong magarbong ad. It's the ultimate social proof. Para siyang word of mouth pero naka-steroids. Sobrang authentic, sobrang totoo. At syempre, may iba pa tayong pampabilis. Okay, quick fire tayo. Ano pa? Una, collabs. Makipag-partner ka sa ibang creators para kayo nag-share ng audience. Instant reach yan sa mga bagong tao. Pangalawa, social SEO. Yes, may SEO din sa social media. Gamitin mo yung tamang keywords sa profile at captions mo para madali kang mahanap. At pangatlo, sakyan mo yung mga bagong features, yung mga reels, yung live. Kasi kapag bago, gustong-gusto yung i-push ng platform. Okay, so napag-usapan na natin yung mga how-to. Pero may isang bagay na mas importante pa sa lahat ng taktikang yan. Hindi ito strategy, mindset to. At simple lang yung mindset, ang organic growth, hindi to sprint, isa tong marathon. At sa marathon na to, maraming natitisod. Ito yung mga common mistakes. Number 1, pabago-bago ng post. Minsan meron, minsan wala. Number 2, dinededma yung comments. At number 3, nag-expect ng resulta overnight. Pero ang pinakamalaking kasalanan sa lahat, yung pagbili ng followers. Please, wag mong gagawin yan. Dahil ito ang golden rule ng lahat ng to. Quality over quantity palagi. Mas okay nang 3 beses ka mag-post sa isang linggo na sobrang ganda ng content kesa araw-araw ang mag-post pero yung content mo wala namang kwenta. Kasi sa huli, ang hinahanap ng algorithm at ng mga totoong tao ay value. Halaga, hindi lang basta paramihan ng post. Kaya bago tayo magtapos, iiwanan kita ng isang hamon. Yung pinakapuso ng organic growth, hindi yung ganda ng video mo o yung dami ng post mo. Nasa pakikipag-usap yan, sa pagbuo ng totoong connection. So ang tanong ko sa'yo, anong isang simpleng usapan ang pwede mong simulan sa audience mo? Ngayon din. Simulan mo dyan.